Isipin na ang stress, pagkabahala at galit ay hindi mga bagay na nangyayari sa iyo, kundi mga bagay na pinipili mo. Para bang baliw, di ba? Pero ganyan ang paniniwala ng mga Stoic, mga pilosopo na 2,000 taon na ang nakaraan ay lumikha ng tunay na operating system para sa isip. Ngayon, hindi natin pag-aaralan ang mga nakakainip na teorya. Sa halip, itatayo natin ang sarili mong kuta ng isip gamit ang simpleng pang-araw-araw na ritual. Handa ka na bang tuklasin kung paano makakatulong ang sinaunang karunungan para maging mas payapa at mas produktibo ang buhay mo sa modernong panahon? Sa simula, sino nga ba ang mga stoic na ito? Hindi sila mga malulungkot na taong nakasuot ng toga na pinipigilan ang lahat ng emosyon. Sa katunayan, kabaligtaran, ang Emperador Marcus Aurelius, ang manunulat ng dula na si Seneca, ang dating aliping si Epictetus, silang lahat ay naghanap ng paraan para mamuhay ng makabuluhan at masaya sa kabila ng kaguluhan sa paligid. Ang kanilang pangunahing sikreto ay simple lang. Hindi natin kontrolado ang mga pangyayari, pero kontrolado natin ang ating reaksyon dito. At dito, nakasalalay ang ating pangunahing lakas. Kung gayon, simulan na nating buuin ang iyong araw sa paraang stoic. Ang unang ritual ay maaaring tila, kakaiba, or medyo pesimistiko pa nga sa iyo. Pero maniwala ka, nakakamangha ang epekto nito. Tinatawag itong pagsasanay sa mga pagsubok ng umaga. Kaagad paggising mo, maglaan lamang ng ilang minuto para balikan sa isip ang magaganap sa buong araw at ilarawan. Kung ano ang posibleng magkamali o hindi ayon sa plano. Medyo negatibo pakinggan, aminin ko. Pero ang layunin dito ay hindi para sirain ang iyong araw kaagad sa umaga. Ang layunin ay paghahanda. Ito ay parang mental na pag-iensayo bago ang isang laban. Isipin na lamang na pipintasan ng iyong kasamahan ang iyong proyekto o kaya ay maipit ka sa matinding trapiko at mahuli sa isang mahalagang pulong o di kaya ay wala sa tindahan ng produktong kailangan mo. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bahagi. Hindi mo lang basta iniisip ang mga posibleng pagsubok na ito. Bagkus, iniehersisyo mo ang iyong kalmado at rasyonal na pagtugon sa mga ito. Halimbawa, kung pipintasan ako, pakikinggan ko sila at hahanapin ang kapakipakinabang na aral mula doon. O kaya, kung maipit ako sa trapiko, ipapaalam kong malilate ako at gagamitin ko ang oras na yon para makinig ng podcast. Sa ganitong paraan, inaagaw mo na sa mga pagsubok ang kanilang pangunahing sandata, ang elemento ng sorpresa. Ginagawa nitong isang simpleng gawain ang posibleng stress kung saan mayroon ka ng solusyon. Sasalubungin mo ang araw hindi ng may inosenteng pag-asa, kundi ng may kalmado at matatag na kumpiyansa. Ngunit upang ang ganitong uri ng paghahanda ng isip ay hindi mauwi sa pagkabagabag tuwing umaga, ang mga stoic ay agad gumamit ng isang mabisang panlunas, ang pag-iensayo ng pasasalamat. Pagkatapos mong isipin ang posibleng mga pagsubok, agad mong ibaling ang iyong atensyon. Huwag ng pagtuunan ng isip ang mga bagay na wala ka o ang mga maaaring maging mali. Sa halip, ituon ang iyong pansin sa mga bagay na mayroon ka na at sa mga madalas mong ipagwalang bahala. Isipin ang tatlong simpleng bagay. Ang mainit na kama na kagagaling mo lang, ang malinis na tubig na umaagos sa gripo, ang isang tasa ng mainit na kape o tsaa na naghihintay sa iyo sa kusina, ang kalusugan na nagpapahintulot sa iyo na makabangon at makakilos, ang mga mahal sa buhay na nasa buhay mo. At hindi ito isang misteryosong konsepto. Ito ay isang sinasadyang ehersisyo upang ilipat ang iyong pinagtutuunan ng pansin. Likas na ang ating utak ay naghahanap ng mga problema at banta. Sa pamamagitan ng paggawa ng pasasalamat, tinuturuan mo ang iyong isip na mapansin
ang mga magagandang bagay. Binabawasan nito ang iyong pangkalahatang antas ng pagkabalisa at lumilikha ng matibay na pundasyon ng kapayapaan para sa buong araw. Sinisimulan mo ang araw hindi sa pakiramdam ng kakulangan, kundi sa pakiramdam ng kasaganaan. Mahusay, ngayon nakalmado na ang iyong isip at puno ng positibong pananaw. Panahon na upang itakda ang direksyon ng iyong buong araw. Karamihan sa atin, nagsisimula ang araw sa isang listahan ng mga gagawin. Tumawag, mag-text, bumili, o tapusin ang report. Pero ang mga stoic ay may ibang suhestiyon. Bago mo pasimulan ang pagmamadali ng araw, tukuyin mo muna ang iyong pangunahing layunin para sa araw na ito. At dito matatagpuan ang malaking pagkakaiba. Para sa isang stoic, ang pangunahing layunin ay hindi ang panlabas na resulta na hindi naman palaging nakasalalay sa iyo. Ang pangunahing layunin ay mamuhay sa araw na ito ng may kabutihan. Ibig sabihin, kumilos alinsunod sa apat na pangunahing birtud: karunungan, katarungan, katapangan, at kahinahunan. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong talikuran ang iyong mga plano. Ang ibig sabihin, sa ibabaw ng lahat ng iyong gawain, may lumilitaw na isang pangunahing layunin, ang maging isang mabuting tao. Halimbawa, ang iyong layunin para sa araw na ito ay hindi ang tapusin ang nakakainip na report, kundi ang ipakita ang sipag at katapatan sa paggawa ng report. Ang iyong layunin ay hindi manalo sa isang pagtatalo, kundi ang ipagtanggol ang iyong pananaw ng may tapang at katarungan at pakinggan din ang panig ng iba. Ramdam mo ba ang pagkakaiba? Iniilipat mo ang focus mula sa resulta tungo sa kalidad ng iyong mga pagkilos. Nagbibigay ito ng hindi kapani-paniwalang kalayaan. Ang susi sa lahat ng ito, at marahil ang pinakamahalagang prinsipyo sa buong stoicismo, ay ang tinatawag na dikotomiya ng kontrol. Maaaring parang komplikado, pero sa esensya, ito ay isang simpleng filter para sa iyong isip. Sa bawat oras, sa anumang sitwasyon, tanungin mo ang iyong sarili ng isang katanungan. Nasa kontrol ko ba ito? Kung ang sagot ay oo, kumilos ka. Ilagay ang lahat ng iyong lakas at gawin ang lahat ng iyong makakaya. Ang iyong mga pananaw, ang iyong mga kilos, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga pagsisikap, ito ang iyong saklaw ng responsibilidad. Dito, ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Ngunit kung ang sagot ay hindi, tanggapin mo ito. Ang pag-uugali ng ibang tao, ang panahon, ang trapiko, ang pandaigdigang ekonomiya, lahat ng ito ay lampas sa iyong kontrol. Ang subukang baguhin ng mga ito ay parang pagsigaw sa ulan para tumigil. Walang saysay na pag-aaksaya ng lakas at oras at ng iyong kapayapaan ng isip. Ang isang stoic ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa mga labang imposibleng manalo. Sa halip, kukuha lang siya ng payong. Ang simpleng tanong na ito ang pangunahing bantay sa pintuan ng iyong kuta ng isip. Ito ang nagpapasya kung ano ang karapat-dapat sa iyong atensyon at emosyon at kung ano ang dapat mo lang tanggapin bilang katotohanan at pakawalan. At ito ang paraan para mailayo natin ang ating isip sa pinakakinatatakutan natin, ang magiging resulta. Hindi natin masisiguro ang pagkapanalo sa isang kompetisyon, ang matagumpay na paglampas sa isang interview, o kahit na ang hindi masunog ang niluluto nating hapunan. Ang kinalabasan ay laging nakadepende sa maraming bagay na wala sa ating kontrol. Ngunit ano ang kaya nating siguruhin ng 100%? Ang ating pagsisikap, ang ating paghahanda, ang ating konsentrasyon. Kaya naman, hinihimok tayo ng mga stoic na mahalin ang bawat hakbang ng proseso. Isipin ng isang mamamana na naghahanda para sa kanyang pagpana. Kung ang iniisip lang niya ay kung paano tamaan ang sentro ng target, manginginig ang kanyang mga kamay dahil sa nerbiyos.
ang resulta ang pipigil sa kanya na kumilos ng tama. Ngunit kung siya ay magtutuon sa proseso, sa tamang paghinga, sa maayos na paghatak ng kwerdas ng pana, sa matatag na tindig, sa madaling salita, sa lahat ng bagay na nasa ilalim ng kanyang ganap na kontrol, malaki ang posibilidad na maging matagumpay siya. At ang pinakamahalaga, kahit na hindi niya tamaan ang target, alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi mababawasan ang kanyang tiwala sa sarili. Para sa isang stoic, sapat na iyon. Ang iyong layunin ay hindi ang manalo, kundi ang ilabas ang iyong buong galing sa paglalaro. At sa bagay na ito, hindi ka kailanman matatalo. Pero paano nga ba kapag nananaig na ang emosyon? Kapag ang isang maliit na problema ay nagiging parang isang malaking krisis o halos katapusan na ng mundo? Sa mga ganitong sitwasyon, ginagamit ng mga Stoic ang isang mabisang teknik ng paggunita na tinatawag nilang pananaw mula sa itaas o kaya'y pananaw mula sa kalawakan. Ipikit ang iyong mga mata saglit. Isipin mo ang iyong sarili sa lugar na kinaroroonan mo ngayon. At ngayon, sa iyong isip, simulan mong umakyat pataas. Kita mo na ang iyong bahay, ang iyong kalye, ang iyong lungsod. Umakyat ka pa ng mas mataas. Nakikita mo na ang iyong bansa, mga kontinente, at mga karagatan. At ngayon, nakatingin ka na sa ating planeta. Isang maliit na bughaw at puting bola na lumulutang sa walang katapusang, itim na kawalan ng kalawakan. Ngayon, mula sa ganitong taas, subukan mong muling isipin ang iyong problema tungkol sa taong nanabas sa iyo sa kalsada o sa isang masakit na komento sa internet. Kung ikukumpara sa walang hanggang universo at bilyon-bilyong taon ng kasaysayan, gaano ba talaga kahalaga ang problemang ito? Ang pamamaraang ito ay hindi binabaliwala ang iyong nararamdaman. Inilalagay lamang nito sa tamang perspektibo. Nakakatulong itong ihiwalay ang tunay na pagsubok mula sa maliliit na abala at nagpapaalala kung gaano kaliit ang ating pang-araw-araw na alalahanin sa gitna ng walang hanggan. Ang teknik na ito ay lubos na nakakatulong sa pakikipag-ugnayan sa mga taong mahirap pakisamahan. Kapag ang isang tao ay kumilos ng bastos, hindi makatarungan o sadyang nakakainis, ang una nating reaksyon ay galit at sama ng loob. Personal natin itong dinidibdib. Ngunit sa sandaling iyon, ang isang stoic ay muling umangat at ipinapaalala sa sarili ang isang simpleng katotohanan. Hindi masama ang tao kaya sila gumagawa ng mali. Ginagawa nila ito dahil sa kamangmangan at dahil sa maling pagkaunawa kung ano ang mabuti at masama para sa kanila. Ang taong sumisigaw sa iyo ay sa totoo lang lubos na miserable at hindi marunong humawak ng kanyang emosyon. Ang taong nagtatangkang dayain ka ay taos-pusong naniniwala na ang pera ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan at hindi niya nauunawaan na sinisira niya ang sarili niyang kaluluwa. Kapag tiningnan mo ito mula sa ganoong pananaw, ang galit ay natural na mapapalitan ng pagkakaunawa o sa pinakamababa, pagpaparaya. Hindi ka na magiging biktima ng masamang pag-uugali ng iba. Ikaw ay nagiging isang tagamasid na hindi nakakakita ng kontrabida, kundi isang taong naligaw ng landas. Hindi ito nangangahulugang dapat mong hayaang saktan ka. Ngunit nangangahulugan ito na kaya mong ipagtanggol ang iyong mga hangganan nang hindi pinapapasok sa iyong sarili ang laso ng iba sa araw-araw, lalo na sa mga sandali ng kaguluhan at pagmamadali. Madali tayong maligaw sa pag-iisip tungkol sa nakaraan at kinabukasan. Paulit-ulit nating binabalikan sa isip ang mga pagkakamali ng nakaraan o kaya'y labis tayong nag-aalala sa mga plano para sa hinaharap. Sa paggawa nito, ganap nating nakakaligtaan ang tanging sandaling tunay nating hawak,
ang kasalukuyan. Para sa mga Stoic, ang ganitong pagkalimot sa kasalukuyan ang pangunahing pinagmumula ng ating pagdurusa. Ang panlaban dito ay ang pagsasanay ng pagiging lubos na alisto sa kasalukuyan na tinatawag nilang prosoche. Sa Griego, hindi ito isang komplikadong uri ng meditasyon. Sa halip, ito ay isang simple, ngunit sadyang pagsisikap na ibalik ang iyong atensyon sa kung ano ang ginagawa mo sa kasalukuyan. Kapag umiinom ka ng tsaa, uminom ka lang ng tsaa. Damhin ang init nito, ang bango, ang lasa. Huwag munang hawakan ng telepono o isipin ng trabaho. Kapag naglalakad ka sa kalye, tingnan ang paligid. Damhin ang simoy ng hangin sa iyong mukha at pakinggan ang mga tunog ng syudad. Maging narito ka sa mismong sandaling ito. Ang pagsasanay na ito ay nagbabalik sa iyo sa realidad. Pinabababa nito ang antas ng nakatagong pagkabalisa na laging nagmumula sa mga pagsisisi sa nakaraan o sa takot sa hinaharap. Ang pagiging alisto sa kasalukuyan ang magsisilbing angkla na mananatili sa iyo sa tahimik na daungan ng kasalukuyan. Pero kahit gaano pa tayo magsumikap, hindi talaga maiiwasan na magkakaroon tayo ng mga problema sa buhay. May nasisira ang mga plano, at may mga taong bumibigo sa atin. Ang natural nating reaksyon dito ay pagkadismaya, galit, at ang pakiramdam na tila hindi patas ang nangyari. Sinasabi natin sa sarili, bakit ako pa? Hindi ito dapat nangyari. Pero, ang mga Stoic, ganap na naiiba ang pananaw sa mga ito. Ang kanilang motto, na lalong pinaboran ni Marcus Aurelius, ay, ang balakid, siya ang daan. Ano ang ibig sabihin nito? Anumang problema, anumang pagsubok, anumang balakid sa iyong landas. Hindi lang ito basta istorbo o abala. Ito ay isang pagkakataon. Ito ang training ground para sa paghubog ng iyong mga birtud. Nasira ang elevator? Mahusay. Ito ang pagkakataon para mag-ehersisyo at umakyat sa hagdan. Hindi ba nakahabol sa deadline ang iyong kasamahan? Mabuti. Ito ang pagkakataon para magsanay ng pasensya at maghanap ng malikhaing solusyon sa problema. Ang isang stoic ay hindi lang basta nagtitiis sa mga pagsubok. Sinasalubong niya ang mga ito dahil alam niya na sa pagharap at pagdaig sa mga balakid, hinuhubog ang ating karakter. Kung paanong pinatitibay ng apoy ang bakal, gayon din naman pinatatag ng mga pagsubok sa buhay ang ating kalooban. Sa pagbabago ng iyong pananaw sa problema, mula sa, naku, hindi, tungo sa, hmm, ano kaya ang matututunan ko rito? Ginagawa mong pagkakataon para lumago ang anumang krisis. Ngayon, narito ang isa pang ehersisyo na sa unang tingin ay tila malungkot, ngunit sa totoo ay isang napakalakas na pinagmumulan ng kagalakan at pagpapahalaga. Ito ang tinatawag na negatibong visualisasyon. Hindi tulad ng paghahanda sa umaga kung saan tayo naghahanda para sa maliliit na abala. Dito, sandali nating isinasalarawan ang pagkawala ng isang bagay na talagang mahalaga. Bigyan mo lang ito ng 1 minuto. Umupo ng tahimik at isipin na nawala sa iyo ang mga bagay na pinahahalagahan mo. Siguro ang iyong trabaho, siguro ang iyong kalusugan, siguro ang isang mahal mo sa buhay. Hindi mo kailangang lubusang pag-isipan or pahirapan ang iyong sarili ng matagal. Ang layunin ay maramdaman lang, kahit sa isang iglap, kung gaano kawalang saysay ang iyong buhay kung wala ang mga ito. At pagkatapos, bumalik sa realidad at damhin ang malaking ginhawa at pasasalamat na lahat ng ito ay naririyan pa rin sa iyo. Narito pa rin ang iyong trabaho, maayos pa rin ang iyong kalusugan, kasama mo pa rin ang iyong mga minamahal. Ang ehersisyong ito ay parang isang baso ng malamig na tubig sa mamainit na araw. Inaalis nito ang tabing ng nakasanayan at pinapahalagahan natin ng totoo ang mga bagay na nasa atin ngayon.
Tumitigil tayong ituring na granted ang mga biyaya ng buhay at nagsisimula tayong makita ang tunay na himala sa mga ito. Para mapanatiling matalas ang isipan, itinuring ng mga Stoic na mahalaga ang araw-araw na pakikipag-ugnayan sa mga dakilang kaisipan ng nakaraan. Siyempre, wala silang YouTube or podcast noon, pero mayroon silang mga libro. Maglaan ka lang ng 15 hanggang 20 minuto sa isang araw para basahin ang mga akda ng mga pantas. At huwag kang maghabol sa dami. Mas mainam na basahin ang isang pahina mula sa Meditations ni Marcus Aurelius at pagbulay-bulayan ito ng malalim kaysa lunukin ang isang buong kabanata ng walang naiintindihan. Ang mga librong ito ay hindi lang basta mga teksto. Ito ay parang direktang pakikipag-usap sa mga taong humarap sa parehong problema na kinakaharap mo. Ang emperador na nakipagbuno sa galit at pagkahapo mula sa kapangyarihan. Ang pinatapon na natutong makahanap ng kalayaan kahit sa pagkakakulong. Ang dating alipin na nagpaliwanag na ang tunay na kalayaan ay nasa loob natin. Ang pagbabasa ng mga Stoic ay tulad ng araw-araw na pagtutok sa iyong panloob na kumpas. Ang kanilang mga kaisipan ay nakakatulong para salain ang ingay ng mundo, para ipaalala ang mga pangunahing halaga at nagbibigay ng mga handang estratehiya para sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ito ang iyong sariling lupon ng mga tagapayo na available anumang oras kapag kailangan mo ng matalinong payo. Ang mga Stoic ay lubos na nauunawaan ang hindi mapaghihiwalay na koneksyon ng isip at katawan. Madalas nilang ginagamit ang metapora na ang katawan ay instrumento ng kaluluwa o kaya'y templo nito. At kung ang instrumento ay sira o ang templo ay napabayaan, ang espiritu ay hindi makagaganap ng buong lakas. Kaya, ang pag-aalaga sa katawan para sa kanila ay hindi lang tungkol sa aesthetic, kundi isang mahalagang bahagi ng pilosopikal na gawain. Hindi mo kailangang maging isang Olympic athlete. Ang pinag-uusapan natin ay regular at katamtamang pisikal na aktibidad. Paglalakad, pagtakbo, simpleng ehersisyo sa bahay, anumang makapagpapagalaw at makapagpapapanatili sa iyong katawan sa kondisyon. Si Seneca halimbawa ay regular na tumatakbo at gumagawa ng simpleng ehersisyo gamit ang dumbbells. Ang pisikal na pagpapagalaw ay hindi lamang nagpapabuti sa kalusugan. Nililinis nito ang isip, binabawasan ng stress, at na napakahalaga para sa mga Stoic, sinasanay ang kalooban at disiplina. Kapag tinatamad kang tumakbo ngunit ginagawa mo pa rin ito, nagkakaroon ka ng maliit na tagumpay laban sa iyong mga kahinaan. Ang bawat tagumpay na ito ay nagpapatibay sa iyong tanggulan ng isip. Ng isa pang ladrilyo, ang susunod na ritual ay tungkol sa isang bagay na lagi nating ginagawa, ngunit bihirang nabibigyan ng sapat na pansin, ang ating pananalita. Pinayuhan ng mga Stoic na maging maikli at may kabuluhan sa kanilang pananalita. Ang kanilang prinsipyo ay maaaring buurin ng ganito: magsalita ng mas kaunti, ngunit may kabuluhan, o tulad ng payo ni Epictetus, mas mainam na manahimik o magsalita lamang ng kinakailangan at maikli. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging isang tahimik at di masalitang tao. Ibig sabihin nito, kailangan mong pahalagahan ang bawat salita mo at ang iyong enerhiya. Iwasan ang mga walang kabuluhang usapan, tsismis, pagrereklamo, at mga walang saysay na pagtatalo. Bago ka magsalita, tanungin ang iyong sarili, may pakinabang ba ito sa akin o sa aking kausap? Mas mapapaganda ba nito ang mundo? Kahit paano, ang bawat salita ay dapat may bigat at kabuluhan. Kapag tumigil ka sa pagpuno ng usapan ng mga salitang walang silbi, una, nakakatipid ka ng iyong enerhiyang pangkaisipan. Ikalawa, ang iyong mga salita ay nagkakaroon
ng mas malaking kabuluhan para sa mga nakikinig. Nagsisimulang makinig sa iyo ang mga tao dahil alam nila kung ikaw ay nagsasalita, mayroon kang tunay na mahalagang ibabahagi. Ang iyong pananalita ay nagiging hindi lamang basta tunog, kundi isang instrumento ng karunungan at impluensya upang patibayin ang ating kalooban at matutong pahalagahan ang tunay na ginhawa. Isinagawa ng mga Stoic ang tinatawag nilang kusang loob na pagtanggap ng abala. Ito ay isang sinasadya at panandaliang pagtalikod sa mga nakasanayan nating kaginhawaan. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay hindi ang saktan ang sarili, kundi ang sanayin ng ating katatagan sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ano-ano kaya ang mga halimbawa nito? Maligo sa malamig na shower sa halip na mainit, maglakad ng ilang kanto o hintuan imbis na sumakay ng sasakyan, subukang kumain ng pinakasimpleng pagkain sa loob ng isang araw, tulad ng tinapay at tubig. Sadyain mong iwan ang iyong telepono sa bahay kapag lumabas ka para maglakad-lakad. Sa gitna ng pagsasanay na ito, itatanong mo sa sarili, ito ba talaga ang kinatatakutan ko? At matutuklasan mo na mas marami ka palang kayang tiisin kaysa sa inaakala mo. Ang ganitong maliliit na pagsubok ay magpapabawas sa iyong pagiging nakadepende sa kaginhawaan. Mauunawaan mo na ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mainit na tubig o masarap na pagkain. Pinatitibay nito ang iyong karakter at inihahanda ka sa tunay na hamon ng buhay. Kapag dumating ang mga ito, haharapin mo sila hindi bilang isang mahina at baguhan, kundi bilang isang matibay at bihasang veterano. Ngayon naman, pag-usapan natin ang marahil pinakasikat, ngunit madalas ding pinakamaling nauunawaang ritual ng Stoic. Ito ay ang paalala ng kamatayan o memento mori na mula sa Latin ay nangangahulugang alalahanin ang kamatayan. Ulitin ko, hindi ito para malungkot o maging emo. Ang layunin nito ay lubos na kabaligtaran, ang matutong mamuhay ng tunay at buo. Ang pag-unawa na may hangganan ng ating panahon ay isang napakalakas na panala para sa lahat ng ating ginagawa. Kapag iniisip mo ang kamatayan, hindi mo na ipinagpapaliban ang buhay. Hindi mo na sinasayang ang oras sa mga walang saysay na away, walang silbing hinanakit, at mga gawain na hindi nagbibigay sa iyo ng kagalakan o pakinabang. Magtanong sa sarili, kung ito ang huling araw ng aking buhay, gagawin ko pa kaya ang mga pinlano ko para sa araw na ito? Agad na tinatanggal ng tanong na ito ang lahat ng hindi mahalaga. Pinapaalala nitong pahalagahan ang bawat sandali. Sabihin ang mahahalagang salita sa mga mahal sa buhay ngayon na at hindi sa balang araw. Ang memento mori ay hindi tungkol sa takot sa kamatayan. Ito ay tungkol sa matinding pagmamahal sa buhay. Ito ay isang paalala na ang bawat araw ay isang mahalagang regalo na hindi dapat sayangin. Paglubog ng araw, pagtapos ng ingay at pagmamadali ng maghapon, panahon na para sa isang mahalagang ritual, ang pagmumuni-muni sa gabi. Pero hindi ito basta paglista lang ng mga nangyari. Para sa mga Stoic, ito ay naging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsusuri ng sarili tulad ng isang pilosopikal na tala-arawan. Hindi mo kailangang sumulat ng mahabang sanaysay. Sapat nang humanap ng tahimik na lugar at tapat na sagutin ang tatlong simpleng tanong na itinatanong ni Seneca sa kanyang sarili tuwing gabi. Ang unang tanong, ano ang masamang nagawa ko ngayong araw? Dito mo susuriin ang iyong mga pagkakamali. Saan ka ba nagpadala sa galit? Saan ka ba nagpakita ng kaduwagan o katamaran? Ang layunin ay hindi ang saktan ang sarili sa paghahanap ng kasalanan, kundi upang makita ang iyong mga kahinaan at maunawaan kung ano ang kailangan mong pagbutihin bukas. Ang ikalawang tanong,
Ano ang mabuting nagawa ko ngayong araw? Dito mo naman isusulat o iisipin ang iyong mga tagumpay. Saan ka ba nagpakita ng pasensya? Saan ka ba kumilos ng tama o nakatulong sa kapwa? Nakakatulong ito upang mapagtibay ang tamang pag-uugali at makita ang iyong progreso. At ang ikatlong tanong, ano ang mga pagkakataong pinalampas ko? Anong mga pagkakataon para magpakita ng kabutihan ang hindi mo nagamit? Saan ka sana mas nakagawa ng tama? Nakakatulong ito upang mas mahasa ang iyong pagiging maingat at maging mas mulat sa hinaharap. Ang simpleng tatlong hakbang na pagsusuring ito ay ang iyong personal na tagapagsanay sa pagpapabuti ng sarili. Mahalagang maunawaan kung paano sinusuri ng isang stoic ang nakaraang araw. Madalas, sa pagtatapos ng araw, tinatanong ng modernong tao ang sarili, naabot ko ba ang aking mga layunin? Kumita ba ako ng sapat na pera? Nagustuhan ba ako ng ibang tao? Ang lahat ng tanong na ito ay nakatuon sa mga panlabas na bagay na, tandaan natin, ay hindi laging nasa ating kontrol. Ngunit, ang pagsusuri ng isang stoic sa araw ay dumadaan sa ibang-ibang lente, ang lente ng apat na birtud. Iba ang tunog ng mga tanong na itinatanong mo sa iyong sarili. Naging matalino ba ako sa aking mga desisyon ngayon? Naging makatarungan ba ako sa aking sarili at sa iba? Nagpakita ba ako ng tapang sa harap ng pagsubok o takot? Naging mahinahon ba ako sa aking mga hangarin at reaksyon? Ang ganitong pamamaraan ay lubusang nagbabago sa sistema ng pagpapahalaga. Ang tagumpay ng araw ay hindi nasusukat sa mga panlabas na nakamit, kundi sa kalidad ng iyong panloob na estado at ng iyong mga ginawa. Kahit na naging magulo ang buong araw, kung nagawa mong manatiling kalmado, magpakita ng habag at kumilos ng matapat mula sa pananaw ng isang stoic, ito ay isang lubusang matagumpay na araw. Inililipat mo ang iyong pagpapahalaga sa sarili sa isang lugar na ganap mong kontrolado. Bago ka matulog, mahalagang linisin ang iyong isipan mula sa mga kalat na naipon nito sa maghapon. At ang pinakamalaking kalat na ito ay ang mga hinanakit. Baka may nanakit sa iyo, binigo ang iyong inaasahan o naging hindi patas. Pero ang pagkapit sa mga hinanakit na ito ay parang pag-inom ng lason, umaasa kang ang iba ang malalason. Sa totoo lang, ang tanging sinasaktan mo lang ay ang sarili mo. Kaya, bago ka humimlay, sanayin ang sarili na sadyang pakawalan ang mga hinanakit. Alalahanin ang taong nagdulot sa iyo ng masasamang damdamin. Paalalahanan ang sarili tulad ng turo ni Marcus Aurelius na maaaring ginawa niya iyon dahil sa kanyang kamangmangan at hindi dahil sa masamang intensyon. Unawain na ang kanyang ginawa ay problema niya at ang iyong reaksyon dito ay iyo. At pagkatapos, na parehong mahalaga, patawarin mo rin ang sarili mo sa mga pagkakamaling nagawa mo ngayong araw. Hindi ka perpekto at normal lang yon. Ang pagiging kritikal sa sarili ay nakakatulong sa pag-aanalisa, ngunit ang sobrang pagpapahirap sa sarili ay nakakasira. Tanggapin ang iyong mga pagkakamali, matuto mula sa mga ito, at pakawalan. Ang layunin mo ay makatulog ng may tahimik na kalooban at malinaw na isip, handa para sa bagong araw, at hindi para ngumunguya ng mga problema kahapon. Ang huling hakbang bago lubos na magpahinga ang iyong isip ay ang maikli at maluwag na paghahanda para sa susunod na araw. Pansinin, hindi ko sinasabing mahigpit na pagpaplano. Alam ng mga Stoic na ang buhay ay puno ng mga di inaasahang pangyayari at ang pagkakahawak sa isang mahigpit na plano ay siguradong magdudulot ng pagkadismaya. Sa halip, balangkasin lamang ang mga pangunahing direksyon. Tukuyin ang isa o dalawang pinakamahalagang gawain na nais mong matupad, ngunit gawin ito ng may tinatawag na kondisyon ng tadhana.
Ipahayag ang iyong mga plano ng humigit kumulang ganito. Bukas, plano kong tapusin ang ulat kung walang anumang makakapigil o pupunta ako sa gym kung kalooban ng universo. Ang ganyang kondisyon ay hindi pagpapakita ng fatalismo. Ito ay isang praktikal na kasangkapan na naghahanda sa iyo ng maaga para sa posibleng pagkabigo ng mga plano. Kung may mangyaring di inaasahan, hindi ka madidismaya dahil sa simula pa lang tinatanggap mo na ang posibilidad na ito. Pinapanatili mo ang intensyon na kumilos, ngunit tinatalikuran mo ang pagkapit sa isang partikular na resulta. Nagbibigay daan ito upang maging determinado ka, ngunit sa parehong oras ay flexible at mahinahon anuman ang idulot ng bagong araw. At narito na ang pinakahuling ritual. Kapag nakahiga ka na sa kama, handa ng matulog, maglaan ng 1 minuto para sa isa pang mental na paglalakbay. Ito ay pagmumuni-muni tungkol sa kalawakan at sa iyong lugar dito. Balikan mo sa iyong isip ang larawang nabuo natin kaninang umaga, ang pagtanaw sa Earth mula sa kalawakan. Pag-isipan ang walang hanggang panahon na nagdaan bago ka at ang darating pa. Isipin ang bilyon-bilyong bituin at mga galaksiya. Damhin mong ikaw ay isang napakaliit, ngunit mahalagang bahagi ng napakalawak at maayos na sistemang ito na tinawag ng mga Stoic na kosmos o logos. Ang ehersisyong ito ay lubos na nakakapagpakalma. Inilalagay nito sa tamang mapagpakumbabang pananaw ang iyong mga personal na alalahanin, takot at ambisyon. Maiintindihan mong ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong mga pang-araw-araw na problema. Nagbibigay ito ng kahangahangang pakiramdam ng pagiging kabilang, ng kapayapaan, at ng pagtitiwala sa mundo. Nakakatulog ka ng hindi punong-puno ng problema ang iyong isip, kundi may dalang pakiramdam ng armonya at kaayusan, handang tanggapin ang lahat ng idudulot ng bukas. Parang para sa mga perpekto at walang emosyong robot lang ang lahat ng patakarang ito. Pero heto ang isang matinding twist. Isa sa mga pangunahing Stoic, si Seneca, ay kabilang sa pinakamayayamang tao sa Roma. Siya ang naging tagapayo ng malupit na Emperador Nero. Naranasan niya ang pagpapatapon sa isang disyertong isla at kalaunan ay hinatulan ng kamatayan ng mismong estudyante niya, si Nero. At paano niya hinarap ang kamatayan? Nang dumating ang mga sundalo, hindi siya nagpanik. Kalmado niyang inaliw ang kanyang pamilya, nakipagtalakayan sa mga kaibigan tungkol sa kawalang kamatayan ng kaluluwa at marangal na nagpakamatay ayon sa iniutos sa kanya. Ang stoicismo ay hindi lamang teorya na nababasa sa mga libro. Ito ay pilosopiyang hinasa sa apoy ng totoong buhay, pagtataksil at nakamamatay na panganib. Hindi ito nangangako na mawawala ang sakit, ngunit nagbibigay ito ng mga kasangkapan para harapin ito ng buong tapang. Sa huli, ang pagbuo ng tanggulan ng isip ay hindi isang bisesang gawain, kundi isang pang-araw-araw na praktis. Ang bawat maliit na ritual ay parang ladrilyo sa pader ng iyong panloob na kuta na poprotekta sa iyo mula sa mga unos ng buhay. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon, kundi sa pag-unawa at pagdidirekta nito sa tamang paraan. Salamat sa panunood mo ng video na ito hanggang dulo. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang mga ideyang ito, i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong mga ritual o gawi ang nakakatulong sa inyo upang mapanatili ang inyong kapanatagan at kaliwanagan ng isip sa buong araw? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments at matuto tayo sa isa't isa